Mga ilang araw na nagtatanggal po tayo ng dahon ng ating mga succulents. So ngayon guys ay heto naman pong mga cactus yung aking tatanggalan ng pops. Hello everyone, ito po si Charching ng Succulent Davao. Welcome sa ating YouTube channel. And for today's video, so heto at tinatanggalan ko ng pops yung aking mga mother plant ng cactus. Heto naman po ay choice ko na tanggalan sila ng pops para lumaki yung aking mga mother plant. So simula nung tinanggalan ko sila ng pops ay ayan, lumaki ng husto yung ating mother plant. So heto naman yung mga pops ay itatanim ko sa isang area. So yan, at pinaparami din natin sila dito sa ating munting garden. So yan, medyo marami yung pops ng ating mga Gymnocalycium. So yung ating mga mother plant ay before pandemic, nandito na sila sa ating munting garden. So mga almost 6 years, 5 years yung ating mga plants. So mga 6 years ata. So hindi ko sure kung heto yung mother plant kasi hindi ko natandaan kung yun yung mga mother plant ng ating Gymnocalycium. So heto yung mga ano din na propagate na mga pops na ating Gymnocalycium, and then pinapalaki ko sila kasi gusto ko na tuwing summer ay magsilabasan yung flowers ng ating mga heto sila ay mga mother plant na din. So kasi yung ating Gymnocalycium ay sobrang daming mag-produce ng pops. So yan, tinatanggalan ko sila, and then yung mga kinukuha naman natin na pops ay tinatanim ko sila sa isang tabi. So mabilis lang po silang mag-roots yung mga pops. So heto naman po yung mga papalakihin ko na mga Gymnocalycium. So sobrang dami na nating Gymnocalycium dito sa ating munting garden. Hindi ko sure kung ilang variety ng Gymnocalycium. So heto ay yung mga ganitong sizes ay aabot po ng 1 year to 2 years. Ayan, sobrang bagal nilang lumaki, pero pag lagi po natin silang tanggalan ng pops ay mabilis po silang lumaki. So heto sila ay nagsimula akong nagtanggal ng pops nito last year. So heto, at medyo malalaki na sila, and then yung iba nito ay nagpa-flower. So yung hindi nagpa-flower ay mabilis pong mag-pop. So na-observe ko yung mga nag-pops na ganitong sizes ng Gymnocalycium ko ay nagpo-produce na po ng flower. So ang napansin ko lang, kasi nun sa mother plant natin ay ang nagpa-flower po yung yung mga pops. So yung mga pops na nagpa-flower na, kahit maliit pa lang po, yung mga na-separate ko, kahit maliit lang po sila ay nagpa-flower na po. So depende yun sa pag nakuha natin sila na meron ng flowers, continuous na po yun na nagfla-flower yung ating Gymnocalycium. So yun yung na-observe ko. Pero heto yung mga tinanggal natin na hindi pa nag-flower, matagal po talaga silang mag-flower, pero mabilis po silang mag-produce ng pops. Ang dami po nilang pops. So yan yung ating mga Echinopsis. Meron tayong circle na Echinopsis, and then meron ding anong tawag doon, yung pahaba, nakalimutan ko anong tawag doon.
So, yan, heto din, sobrang dami nila. And then, meron, hetong mga nag-dry ay parang hindi siya, wala silang ugat. Wala pa silang na-produce na ugat. So, super dry. Kasi before, hinayaan ko lang sila dito sa, sa vertical wall. So, ngayon ay ito, ayan, wala siyang roots. So, kaya ganyan yung ating Gymnocalcium. So, heto sila ay mga heto yung tinatawag nila na squash na Gymnocalcium. Sobrang daming pops. So, dito ko nakuha yung variegated natin na Gymnocalcium. So, meron akong na-save na variegated Gymnocalcium. And then, pinaparami ko rin kasi yung mga ganitong gymno, yung squash na cactus ay mabilis lang po siyang magka-pops. And then, yung variegated nito ay ang dami na rin po niyang pops. So, iniingat-ingatan ko yun para meron naman po tayong variegated na na Gymnocalcium na ito yung tinatawag na squash. So yan, sobrang dami yung pops. Last month lang tayo parang last month or last December tayo tanggal na mga pops. So heto yung lemon cactus ko na pinapalaki ko rin. Sobrang ganda niya. Ayan, pag meron na siyang pop, tinatanggal ko talaga para lumaki yung ating lemon cactus. So, yung iba dito ay mga hybrid na gymnos. Heto ay parang to siya, hybrid. And then, heto yung mother plant. Sobrang tagal nitong lumaki. Nung binigay sa akin to ay sobrang liit. And then ngayon after ng ilang taon ay ayan, nakakuha ako ng maraming pops dito. Yung first na pops dito ay naitanim ko sa isang ball. And then ngayon ay malalaki na sila. And then yung isa ay nag-flowers na. So heto yung pinaparami ko rin na parang ito yung Richie Eye. So dito kino-crossbreed yung parang dito kino-crossbreed yung moon cactus. Ayan. Sobrang tibay kasi nito, guys. Pinaparami ko siya dito sa ating munting garden kasi sobrang ganda ng kulay niya. Ayan, siya parang hybrid or Richie Eye. Hindi ko sure yung ID kung ito ba talaga yung Richie Eye. So, pag na-stress siya ay napakaganda ng kulay. Brown na brown, chocolate brown. Ayan, pag lagi po siyang nadiligan ay nagla-light brown. Ayan, katulad nito, ayan. So, heto ang cactus na grabe kong mag-pops. Katulad nito, guys, meron na siyang pops. Ayan, maliit pa lang. So, pag itanim mo yan siya, lagi po yang nagpo-produce ng flowers. So, ayan. Yung mga pops nito ay siya po yung nagpo-produce ng flowers. So, heto din. Sobrang dami nito. So, itatanim ko lang siya sa tabi para magka-roots yung ating mga gymnos. So, sobrang ganda nito kasi every summer, ayan, sobrang dami niyang flowers na binibigay. So, medyo light pink yung kulay nito. Sobrang ganda ng niya, bulaklak. Yung mga ibang gymnos naman ay white. So, ito yung pink, light pink. So, yan, ito, tanggalan din natin ng para heto na na cactus ay siya, ma-scale. So, lapitin siya ng scale, parang matamis ata.
Ayan, then heto yung lemon na hindi ko tinanggalan ng ng pops. So ayan siya guys, hindi siya lumalaki pag hindi mo siya tanggalan ng pops. Lapitin talaga ng scales yung isa nating gymno. Lapitin siya ng scales. So yan, at meron ding flowers yung ating parang richie eye. So, ito matinik. Maliliit pa lang, sobrang tinik na niya. And then, maganda nito kasi siya, marami siyang flowers. Bulaklakin talaga yung ganitong cactus. Variety ng cactus. And then, yung Richie ay sobrang Yung Echinopsis ko ay hindi pa ulit flowers. So, tingnan natin. So, ito na guys, yung nakuha ko. Sobrang dami. Ayan, sobrang daming pops. So, every 4 months, ata ako nag-harvest ng ating mga cactus. So, sa Echinopsis naman ay sobrang bilis mag-produce ng pops yung ating mga Echinopsis. So, meron akong gagawing project sa ating mga Echinopsis. So, ayan, paparamihin ko siya and then gagawan ko siya ng project ngayon, 2026. So, ito yung ating lemon cactus. And then, sa susunod ay ko na naman yung ating mga malalaking cactus. So, yan siya guys, hindi siya lumalaki yung mother plant kasi nakaikot na yung kaniyang mga pops. So, yan yung nangyayari pag hindi ko sila tanggalan ng pops, yung mother plant ay lumiliit. Hindi lumalaki, lumiliit siya. So, ayan, sobrang daming pops. So, yan, ito yung mga nakuha ko before. Ayan sila, and then, ang dami pa. So, yan, yung nakuha natin dito sa ating mga cactus, Gymnocalcium. So, yan guys, yung update sa ating mga cactus dito sa ating munting garden. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panunood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching and God bless.